Book of Hebrews, chapter 12. At ating basahin ang isang verse lamang. Ito ay ang King James Version ng Hebrews 12:14. Kung pwede muna nating basahin ito sa King James Version. Ang King James Version ay nagsabi ng ganito, "Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord." Praise God. Ang Panginoon magpala sa mga salitang binasa natin. Muli natin sabihin Amen. Makupo tayo sa oras na ito. Purihin ng Diyos at sa gabing ito ay alam ko ang bawat isa sa atin ay lubos na masaya. Amerika sa Amen. Ang lubos na biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay ating patuloy na tinatamasa. Sa uling maaraw nito, ang kanyang kagandahang loob. Last Sunday ay pinag-usapan natin ang isang paksa na may kinalaman sa the year of the open door. Isang panahon ng bukas na pintuan. At maasa tayo sa biyaya ng ating Panginoon na marami pang mga bagay na kanyang inilahan sa bawat isa ng mga anak ng Diyos. Amen? Ang chapter 2 ng 1 Corinthians ay nagsasabi ng ganito sa isang version sa NASB ay pinakita na things which eye has not seen and ear has not heard and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him. Ang mga dakilang bagay na kanyang inihanda sa mga umiibig sa Kanya. So ang mga katamasa ng bagay na ito ay ang bawat isa na umiibig sa Panginoon, ang mga nag-aantay sa Kanyang nalalapit na pagparito. So sa sandaling ito ay nais kong mag-share sa inyo ng isang kaisipan at ito ay hinangaw ko mula mismo sa verse na ating binasa at ito ay ang verse na ito is follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. So pag-usapan natin yung unang phrase na yan na nagsabing follow peace with all men. Sa Tagalog ay pinakita ang pangungusap na ito. Sabi niya, ang verse na yan sa wikang Tagalog, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. At pagpapakabanal at kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Now dito sa verse na ito, sa verse 14, ay meron siyang dalawang mahalagang bagay na pinagtuunan ng pansin. At ang dalawang mahalagang bagay na ito ay yung salitang follow peace and holiness. So merong dalawang bagay na pinapakita rito, follow peace and holiness, and without which no man shall see the Lord. So pinapakita ng talatang ito na merong dalawang mahalagang bagay upang ating makita ang Panginoon. Sino sa atin nais makita sa Panginoon? Well, hindi ito literal na makikita natin siya ng ating mga, sabihin natin, ng ating naked eye, kundi ang makikita natin ay ang kanyang gawa personally sa buhay ng bawat isa. Merong isang talata kung ating titingnan ang aklat ng Matthew chapter 5. Ito ay ang pangungusap ng ating Panginoon sa Beatitudes. Ay pinakita rito ang isang pangungusap at sabi rito sa verse 8,
Ang verse 8 ng chapter 5 ng book of Matthew ay pinakita rito, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." So, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, kung ang ating Panginoon ay nangusap ng ganitong bagay, na sabi niya, mapalad ang may malilinis na puso. Alam niyo, sa Beatitudes na ito ay may mga ilan, sabihin natin, nasa 9 na blessed, nasa 9 na mga pinagpala, o yung salitang blessed ay sa ibang salin ay happy or masaya. So mapalad sila na merong dalisay o malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So dito sa Hebrews chapter 12 na ating binasa at pagtutuunan ng pansin, ay ang dalawang bahagi na pinakita ni Apostol Pablo na napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Ang dalawang ito ay yung tinatawag na kapayapaan at ang kabanalan. So ang dalawang ito ay pinakita na napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. At merong isang bagay na kanyang pinakita na kung wala ang bagay na ito ay walang sino man na makakakita sa Panginoon. No man shall see the Lord. So sapagkat naalala nyo ang isang pangyayari sa buhay ni Isaiah, nang siya'y tumayo sa presensya ng ating Panginoon at kanyang nakita ang kalawalatian ng Diyos, ay si Isaiah ay nagpasimulang kanyang naramdaman, kanyang nadama sa presensya ng Diyos na siya ay hindi karapat-dapat. At nang siya ay maramdaman niya na siya hindi karapat-dapat, sabi niya, sa aba ko, sapagkat ako'y merong maruming labi. At ako'y nananahan sa kasama ng mga tao na nangungusap ng kasinungalingan. At sa ganitong bagay, ang anghel ng Panginoon ay kumuha ng coals, kumuha ng baga mula doon sa altar ng Panginoon at inilagay sa kanyang bibig. At nang inilagay sa kanyang bibig, ay sabi niya, ikaw ay pinabanal. At siya'y nilinis. At nang siya'y nilinis, then nagpasimula ang Panginoon, nagtanong, sino ang aking susuguin? At si Isaiah ay nagawa niyang sumagot at sumigaw at sabi niya, narito ang iyong lingkod. Narito ako, iyo kong suguin. So makikita natin na ang dalawang bahaging ito ay napakahalaga sa buhay Kristiyano. Tandaan natin na hindi ito dapat i-take for granted. Yung tinatawag ng banal na kasulatan, follow peace with all men and holiness. Nasundan ang kapayapaan at ang kabanalan. So, hindi ko muna pagtutuunan ng pansin ang isang bahagi o ang pangalawang bahagi na tinatawag na kabanalan. Gusto ko muna pagtuunan ng pansin yung kapayapaan. So, ang bagay na ito ay masabi natin ang kapayapaan ay isang mahal na bagay. Ewan ko kung makaka-agree kayo sa bagay na yan. Dahilan alam niyo kung bakit ko nasabi ng kapayapaan ay napakamahal, maraming mga tao na mayayaman na wala ng kapayapaan sa kanilang buhay. Pero ang ating Panginoon ay kanyang sinabi sa kanyang mga alagad sa Book of John, habang kausap niya mga alagad, sabi niya, ang aking kapayapaan ay iniiwanan ko sa inyo. At ang kapayapaan, sabi niya, ay na aking ibinibigay sa iyo. It is His peace or my peace, sabi ng ating Panginoon. Sabi niya, ang aking kapayapaan na aking ibinibigay sa inyo, ay ito'y hindi kagaya ng ibinibigay ng sanlibutan. So, ibig sabihin, merong ino-offer ang mundo ng sanlibutan na tinatawag na peace.
Pero yung peace na yan ay hindi tunay na kapayapaan. At ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon. At makikita natin na ang bahaging ito ay pinakita ang dalawang napakahalagang bagay sa buhay mananampalataya. Ito ay ang kapayapaan at ang kabanalan. So, pag pinag-usapan ang kapayapaan, ay makikita natin na ginamit dito ang salita na, alam nyo, hango ito sa isang Greek word, yung Greek word na salita na dioko, kung pwede nating display yung Greek word na ito at ang ibig sabihin. Hindi yung kapayapaan ang aking bibigyan ng pansin muna, kundi yung salitang follow. Yung salitang follow. Follow peace with all men. Yung salitang follow ay galing sa Gregong salita na dioko. Tandaan niyo, hindi yan ang peace dahil ang salitang peace ay sa ibang salin ay ito ay iba ang pinapakita. Pero ang pinagtutunan ko ng pansin ay yung salitang follow. Follow peace. Ang salitang follow diyan sa King James Version sa Greek word, ang Greek word niya ay dioko. Na ang ibig sabihin ay to run swiftly in order to catch a person or thing or to run after. So, ibig sabihin yung salita rito na follow peace ay pinapakita dyan na tumakbong mabilis. Mamaya maintindihan ninyo kung bakit. Dahil ang sabi rito, follow peace with all men. At ang yung salitang yan ay ibig sabihin ay to run swiftly, tumakbong mabilis upang to catch a person. Ilan sa inyo nung kabataan, alam nyo yung habul-habulan, di ba? Yung mahuli taya. So, para mo siya makatch, para mo siya mahuli, ay kinakailangan mong habulin siya. Di ba? Kinakailangan mo siyang habulin para mahuli mo siya. So, to run swiftly in order to catch a person or thing. To run after. So, habulin o tumakbo o habulin. Yun yung salitang follow. Metaphorically, sabi riyan ay to pursue. Yung salitang paghabol talaga. To seek after eagerly, earnestly, to endeavor or to acquire. So yan yung pinapakita ng salitang follow diyan. Now, gusto kong pumunta tayo sa sunod na slide. Papakita ko yung iba't ibang mga salita na ginamit ng iba't ibang version sa salitang follow peace. Mapansin nyo dyan sa iba't ibang version, merong 3 salita na inyong mapapansin. Inuna ko muna yung King James Version. Yung King James Version ay nagpapakita yung salitang follow. Alam nyo ba yung salitang follow? Ibig sabihin, kapag isang tao'y naglalakad, then nandun ka sa likuran, at ikaw ay sumusunod. So, ibig sabihin, kung ihahalin tulad natin ang kapayapaan ay dapat ikaw ay sumusunod sa kapayapaan. Yung salita ng Tagalog na salitang sundin, pero ang isa na gusto ko naman tingnan ay yung salitang sundan. Ibig sabihin, huwag mo siyang hihiwalayan. Naalala nyo ang isang pangyayari sa buhay ni Elijah and Elisha. Si Elijah nang siya ay
malapit ng kunin ng Panginoon, then sa kanya ay na-reveal sa kanya na si Elijah ng kanyang Panginoon ay kukunin na sa kanya. So dahilan alam niya na si Elijah ay kukunin na, then kahit saan siya magpunta, ay sinusundan niya si Elijah. Diba? Kahit saan siya magpunta, sabi niya, maiwang ka rito, papunta ako ng Jericho. Sabi niya, buhay ang iyong Panginoon. Sabi niya, ako'y sasama sa iyo. At walang nagawa sa Elijah, sumama siya. Alam niyo ba kung bakit siya sunod ng sunod kay Elijah? Dahilan meron siyang gustong makuha kay Elijah. Sabi niya, pumunta ako sa Bethel, maiwang ka rito. Sabi niya, buhay ang Panginoon, sasama ako sa iyo. At sabi niya, ako'y pupunta sa Jordan. At sabi niya, sasama ako sa iyo. So yun yung salitang ibig sabihin, dahilan ng kapayapaan, mga kapatid, ay masabi nating, pwede kong sabihin, kanina ginamit ko yung salitang mahal ang halaga. At pwede ko rin sabihin, ang kapayapaan ay mailap. How many can say amen to that? Ang kapayapaan, ito ay mailap. At hindi kinakailangan mong sundan. At hanggang sa dumating ang panahon, si Elijah ay dumaan doon sa Jordan River. At si Elisha ay sumama pa rin sa kanya. So, yun yung salitang follow peace. Sundan mo. Saan man naroon ang kapayapaan, saan mo man masusumpungan ng kapayapaan, then sundan mo ito. Huwag mo siyang hihiwalayan. Dahilan, yung sumunod na salita dito sa ISB ay ginamit naman yung salitang pursue. Dito ay iba na ito. Yung kaninang pagsunod ay pwedeng mabagal lang yung kanyang paglakad at ikaw ay susunod ng susunod. Pero dito, tila ang kapayapaan ay mailap na mabilis na tumatakbo at kinakailangan mong habulin. How many gets my point? Ganyan ang larawan ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay tila ito ay isang mabilis na bagay na dumadaan at kinakailangan mo siyang makatch. At kung hindi mo siya mahuli karaka, ay kinakailangan mong tumakbo at habulin siya. That's the word, pursue. Kaya yung sumunod na verse dyan, o na version dyan, ay pinakita, pursue peace with everyone. Habulin mo ang kapayapaan sa kanino man. At sabi niya, dahilan kung wala yan, pinakita ko ang kapayapaan ay mailap. Diba? Anong mas madaling hanapin? Gulo o kapayapaan? Diba? Trouble or peace? Ano ang mas madaling makita o masumpungan natin? Alam nyo, madaling humanap ng gulo. Pero mahirap humanap ng kapayapaan. Kaya sabi ni Apostol Pablo rito, sabi niya, pursue peace. Habulin mo ang kapayapaan. Para siyang isang marathon na, alam nyo, kapag nakakita kayo nung tinatawag na, yung passing de baton, na ginagawa sa takbuhan, then kapag yung may hawak ng baton ay ipapasa sa'yo, kinakailangan mong tumakbo na kasing bilis niya. Diba? Yung passing the baton, di ba? Habang nakikita mo na paparating siya, dahilan sa'yo ipapasa yung baton, kinakailangan mong tumakbo
na kasing bilis niya para makuha mo yung bato na kanyang ipapasa. So, ibig sabihin, dito naman pinapakita rito yung salitang pursue. So, run after. Kaya yung meaning kanina na pinakita natin sa Tyre definition is to run swiftly. Diba? In order to catch. Diba? Pwede natin balikan yung isang meaning na yon. Diba? Sabi niyan, yung salitang follow peace, yung salitang follow ay ibig sabihin to run swiftly in order to catch a person or a thing. So dahilan ang kapayapaan ay mailap, kinakailangan mong hanapin at sundan at kung kinakailangan ay habulin mo upang iyong makatch ang kapayapaan and to run after. Balikan natin yung version na yun. So, yung pangatlo na version ng ESV ay ano yan? Anong sabi diyan? Strive. Ibig sabihin, pagdating na sa bahaging ito, kinakailangan mo nang makipaglaban. Kala ko ba kapayapaan, ba't kinakailangan mo makipaglaban? Well, ibig sabihin, kung hindi mo ipaglalaban ang kapayapaan, ay hindi mo masusumpungan ng kapayapaan. So strive for peace with everyone. So yung tatlong yan, ay napili ko ang tatlong ito sa mga version na ito na nagpapakita kung gaano kailap at gaano kahalaga ang kapayapaan. Ito ay sinusundan, ito ay hinahabol, at ito ay pinakikipagbaka. Pinakikipaglaban para masumpungan ang mga bagay nito. Now, titingnan ko, I hope nakita nyo yung point na aking binibigyan ng pansin. At ngayon, tingnan natin ang mga references sa Banal na Kasulatan upang makita natin ano ang kapayapaan ay talagang kinakailangang sundan, habulin, at kinakailangang makipagbaka para sa kapayapaan. Ito ay ang tinutukoy dito, mapansin nyo, is strive peace with all men. Yung pagkakaroon ng kapayapaan sa lahat ng tao. Pagkakaroon ng kapayapaan sa lahat ng tao. Sa isang Psalms, or bago natin basahin ng Psalms, ay ang 1 Peter chapter 3, verse 11. In chapter 3 ng 1 Peter, verse 11, ay pinakita rito ang ganitong pangungusap. So I hope ang bahaging ito ay ating mabigyan ng pansin. At as I said kanina, gaano kahalaga ang kapayapaan sa lahat ng tao. Sabi rito ng verse 11, actually ito ay si Peter ay nag-quote siya. It is a quotation from the book of Psalms. So ang verse 10, kung pupuntahan natin ang verse 10, sabi niya, for the one who desires life to love and see good days must keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. He must turn away from evil and do good, and he must seek peace and pursue it. So pinakita niya na, sabi niya sa verse 10, sino man ang nag-iisip o nagnanasa ng buhay at umiibig ng maraming kaarawan sa kanyang buhay. Ibig sabihin, yung tinatawag na good days, yung mabubuting mga araw sa kanyang buhay. So I'm reading from NASB version. So,
Sino man na nagnanasa ng buhay at umiibig ng mabubuting bagay sa kanyang buhay. Well, pwede ang tao mabuhay, pero hindi mabubuti yung mga bagay na nangyayari sa kanya. Pero kung ikaw ay nagnanasa ng buhay at umiibig ka ng mabubuting mga araw, ay kinakailangan mo ang payo ni Apostol Pedro, ay sabi niya, ay kinakailangan mong ingatan ang iyong dila sa mga bagay na masama at ang iyong labi sa pagsasalita ng daya. At sabi niya, he must turn away from evil and do good. He must seek peace. Diba? Kinakailangan niyang hanapin ang kapayapaan. See? Hanapin ang kapayapaan. At kapag nasumpungan mo, then habulin mo ito. See? See, ang ideyang ito ay pinapakita talaga ng banal na kasulatan na hindi ganoon kadali ang kapayapaan sa lahat ng tao. So pinakita yan, so napakaganda ng pangusap na ito. He must turn away from evil. Lumayo ka sa masama. Gawin mo kung anong mabuti. Alam niyo mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, kung ikaw ay gagawa ng mabuti, sabi ni Apostol Juan, sabi niya, kahit ang kaaway ay hindi kanya kayang galawin. Amen? Ang kaaway ay hindi kanya kayang galawin. So, he must seek peace and pursue it. So yung verse na ito, kapag iyong hanapin siya, at kapag nakita mo, sundan mo at habulin mo siya. Verse 12, for the eyes of the Lord are toward the righteous, and His ears attend for their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Kasi amen to that. Ang mukha ng Panginoon, ang mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang pakinig ay bukas sa kanilang mga panalangin, at ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban. Since the face of the Lord is the favor of God, ay ang presence ng Panginoon ay nagre-represent ng mukha. Yung mukha ay favor and presence. The face of the Lord is against those who do evil. So, kagaya ni sinabi ko, it is a quotation from Psalms 34 verse 14. Sa isang verse pa sa Romans chapter 14 verse 19. Romans 14 verse 19 ay sabi rito. Ang verse na yan ay nagsabi, so then, we pursue the things which make for peace and the building up of one another. Now, ang kapayapaan na aking tinutukoy dito ay ang kapayapaan sa mga tao, di ba? Kapayapaan sa lahat ng tao. Pwede kang, so ibig sabihin, para magkaroon ka ng kapayapaan sa lahat ng mga tao, ay hindi ito ganun kadali. Kinakailangan mong sundan, habulin, at makipagbaka ka. So then we pursue the things which make for peace. Lobat yata. Okay. Meron ba? Meron pa? Okay, tuloy tayo. So dito sa Romans 14:19 ay pinakita rito, so then we pursue the things which make for peace. So sa wikang Tagalog, tingnan natin,
Sabi niya, kaya nga sundin. Pero so mas mainam na gamitin yung salitang sundan. Pero kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. So ito ay magdadala, sabi niya, so then let us pursue what makes peace. Ating sundan, so then we pursue the things which make for peace and the building up of one another. Isang pangungusap ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos, sabi niya, sa kapurihan at sa kalawalatian ay ipagpauna natin ang iba. So, hanapin natin ang mga bagay na makapagdadala ng makapag-build sa bawat isa. Hindi para sa ikasakasira ng bawat isa ng sino man, kundi sa tinatawag na paano mabibuild ang bawat isa. So sabi pa rito, kung ating tutuloy, nais kong tingnan natin muna, gusto ko munang puntahan ang isang verse sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 9. Okay. Sa Matthew chapter 5 verse 9 ay mapapansin ninyo ang pangungusap ng ating Panginoon connected sa Beatitudes. Anong sabi diyan? Blessed, masaya o maligaya sila na Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. So sabi niya, pinakita na mapalad ang mga tagapagpayapa o tagapaggawa ng kapayapaan. One time, ako'y nanonood at meron akong tinitingnan ang difference between peacemakers and peacekeeper. Sometimes, sabi niya, para dun sa peacekeeping, ay ang ginagawa ay pinaghihiwalay. Diba? Kapag ang mga anak ay nag-aaway, para yung ina ay maging payapa, sabi niya, maghiwalay nga kayo. Diba? Pinaghihiwalay. Dahilan yung isa kinakalmot, yung isa ay gumagawa ng ilang bagay. So pinaghihiwalay sila. Pero yung peacemaker ay kakaiba sa peacekeeping. Dahilan, to be a peacemaker, ay pinakita rito, ito ang trademark ng anak ng Diyos. This is the trademark of the sons of God. Ang tatak ng isang anak ng Diyos ay gumagawa ng kapayapaan. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. So ito ay isa sa pangungusap ng Panginoon dun sa maraming mga blessed na kanyang tinukoy doon sa Matthew chapter 5 na pangangaral niya sa Beatitudes. So pinakita niya, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. At alam niyo mga kapatid, hanggang sa siya ay pumunta doon sa ilang mga pangungusap, sa bandang huli ng kanyang pangungusap ay pinakita niya sa isang bahagi rito, isang portion doon na pinakita ng ating Panginoon, so that, verse 45, so that you may be sons of your Father who is in heaven, for He causes His sun to rise on the evil and to the good,
and sends rain to the righteous and to the unrighteous. Pero ang verse 44 kung ating itataas, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Sabi niya, ilibigin ninyo ang inyong kaaway at inyong idalangin sila na mga umuusig sa inyo. Upang, sabi niya, kayo ay maging anak ng inyong Ama na nasa mga langit. So, ibig sabihin, merong ibang trademark, meron talagang trademark ang mga anak ng Diyos. Meron silang tatak na dala-dala nila sa kanilang buhay. Ang trademark na ito, hindi ito minamanufacture lamang, ito talaga ang kalalagayan at kondisyon ng isang anak ng Diyos. So, tingnan natin yan. Ang bahaging ito ay napakainam. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Now, mga kapatid, tutuloy ko ang ilang mga bagay. So, tingnan ninyo ang isang talata sa aklat ng Romans chapter 12. Alam niyo, kapag talagang pag-aaralan natin ang banal na kasulatan, ay makikita natin at masusumpungan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia o sinasabi ng mga salita ng Diyos. At maintindihan natin na ang buhay ng isang anak ng Diyos na hinahanap ang kapayapaan ay ito ay tingnan natin ang isang talata rito. Ang chapter 14 or rather chapter 12 ng book of Romans, verse 18. Sa verse 16 ay pinakita rito, be of the same mind toward one another. Do not be haughty. Do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation. Verse 17, pinakita ng verse 17, hanggang sa, sabi niya, never pay back evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of men. And verse 18, pansinin niyo yung verse 18, if possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. Now, mga kapatid, ang pagkakaroon pala ng kapayapaan sa lahat ng mga tao, it depends on you. Narinig niyo ba, mga kapatid? Ulitin ko yung verse nito. Kung maaari, hanggat maaari, sabi niya, if possible, as it is, sabi niya, as it is depends on you, be at peace with all men. Sabi kang Tagalog, kung maaari, ayon sa inyong makakaya. It depends on you. Ang buhay kapayapaan at buhay payapa ay nakadepende ito sa iyo. Do you get the point, brother and sister? It depends on you. So kung gusto mo ng kapayapaan at mamaya makikita pa natin ang ilang mga bagay. Kung gusto mo ng kapayapaan, then ito ay nakadepende sa iyo. It depends on you. Nakasalalay ito sa iyo. Kaya nga, yung unang talata ng verse 16 ay pinakita ron, be of the same mind toward one another, do not haughty. Sa Tagalog ay pinakita ron, sabi niya, magkaisa kayo ng pag-iisip. So, to have peace, kinakailangan meron kayong parehong ng kaisipan. Dahil lang, pag hindi kayo pareho ng kaisipan, away yan. Diba? So, magkaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay ng kapalaluan. Anong sabi riyan?
yung taong nagpapataasan, abay, walang magpapatalo sa isa't isa sa kanila. Di ba? Kaya pinakita rito, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip hindi sa mga bagay ng kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Alam nyo, pataasan ay walang tatalo dyan. Lahat, pag merong isa umangat, aangatan pa ng isa, wala kayong, pero kapag kayo ay pumunta sa ibaba, wala na po sigurong bababa pagdaling sa ground. Sa ground level, wala nang bababa pa sa bagay niyan. So pinakita roon, ngunit sa sumunod na pangusap, huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. In the next verse, pinakita niya, huwag niyong gantihan ang masama ng masama sa bawat isa, kundi respect what is right, kilalanin natin kung ano ang tama, at tama in the sight of all men. Pero yung verse 18, yun yung pinagtutuunan ko ng pansin, ito ay nakadepende sa bawat isa sa atin. Tingnan pa natin ang ilang mga talata sa banal na kasulatan. Alam nyo, meron akong mga inilagay riyan sa slide na siyang makikita natin na talagang kapag nais nating sundan ng kapayapaan sa lahat ng mga tao, ay merong itong halaga na ating babayaran. Ang unang bahagi roon na aking nilagay sa slide is, number 1 is, do not repay evil to evil. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. So, ibig sabihin, talagang nakadepend ito sa iyo. So, kung gusto mo ng kapayapaan, huwag mong gantihan ng masama ang masama. Pero kung ayaw mo naman, pag may masama, gantihan mo ng masama. Pero tandaan mo, sabi ng banal na kasulatan, hindi aalis ang masama. Kung gagantihan mo ng masama ang masama, sabi pa nga, kapag nakita natin yung ating kapitbahay na nagtapon ng basura, ang gagawin mo, ibabalik mo yung basura niya sa kanya at sasamahan mo pa ng yung basura. So kapag gano'n ang klase ng buhay, ay walang kapayapaan doon. Diba? Walang kapayapaan. Pero kung nais mo ng kapayapaan, kung nagtapon ng basura, huwag mo na ibalik. Diba? Kunin mo yung basura, ilagay mo sa basurahan. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 ay pinakita rito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Sabi niya, ano sabi riyan? See that no one repays another with evil for evil, but always seek after which is good for one another and for all people. Sabi niya, wag niyong, sa Tagalog, tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sino man ng masama sa masama. Sino na yung maging peacemaker? There is a price to be a peacemaker. Pinakita rito na merong halaga ang pagiging tagagawa ng kapayapaan. So, anong sabi riyan? Huwag mong gantihan ng masama ang masama, kundi hanapin mo ang mabuti para sa bawat isa
at para sa lahat ng tao. Ngunit sundin ninyo lagi ang mabuti, ang isay sa iba at sa lahat. So number 1, para iyong sundan ang kapayapaan sa lahat ng tao, ang number 1 na utos, huwag kang gumanti ng masama sa masama. That's the number 1 commandment. Well, I can use it as a commandment, pero ito yung ating pinapakita lamang. Pangalawang bagay, ano yung pangalawa na aking inilagay doon is a soft answer. Ang malumanay na salita. Ang Proverbs chapter 15 verse 1 ay nagsasabi ng ganito. Sabi ni Solomon sa kanyang pangungusap, ano sabi riyan? A gentle answer turns away wrath. But a harsh word stirs up anger. Ang sa ibang version ay ginamit yung salitang, a soft answer turns away wrath, but a harsh words stir up anger. Alam nyo, ano mangyayari kapag ang apoy ay sinamahan mo parang apoy? Lalo itong maglalagablab. Lalo itong lalaki ang kanyang ang apoy. But sabi rito, a gentle answer turns away wrath. Bakit hindi? Alam nyo, naniniwala ako, it is very effective. But most of the time, hindi natin ito ginagamit. Sinabi ng banal na kasulatan, si Solomon ay nagsabi siya, ang marahang salita o marahang sagot, yes, Tagalog, ang malubay na sagot, ang malumanay na sagot ay nagpapahupa ng galit. Naalala nyo yung minsan kay ginawa ng pantas na babaeng si Abigail, sinalubong niya ang galit na si David para patayin si Nabal na kanyang asawa. Dahilan, dinusta niya ang mga shepherd ni David at ang ganda ng kanilang pangungusap. Pero sinagot sila ng kung anong hindi magandang bagay. Nagpuyos ng galit si David, naghanda ng kanyang mga kawal at lumusob at upang patayin at di na paubuti na lubugan ng araw si Nabal. Pero ang approach ni Abigail, lumapit siya, sinalubong ang karwahe, at siya yumukod sa lupa at nangusap ng malumanay na bagay. It turns away the wrath of the king. Nawala ang galit ng hari at kanyang pinasalamatan ng Panginoon dahilan hindi tinulot ng Diyos na magbubuo siya ng dugo ng isang tao. But at the end, ay nakita niya na kung paano ang Diyos ang siyang nagtanggol sa kanya. Isang araw, si Nabal ay inatake sa puso, nanigas. At sabi niya, hindi na ang aking kamay, hindi na ang aking espada ang gumanti sa kanya, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. At yun, ipinuri niya ang Panginoon. So, a soft answer, it turns away wrath. Nakita niyo ba, mga kapatid, na totoo na kinakailangan nating sundan, habulin, at ipagbaka. Makipagbaka para sa kapayapaan. Nakikita natin na totoo ang ganitong bagay. Totoo na kinakailangan nating habulin. Dahilan kung hindi mo hahabulin, makakalagpas ang kapayapaan sa iyo. At kung hindi mo ipapakipagbaka, ang kapayapaan na hindi mo
makakamtang. So, pangalawang bagay ay pinakita roon ang paano mo susundan ang kapayapaan sa lahat ng tao. Una ay wag mong gagantihan ng masama ang masama. Pangalawa, ang malumanay na sagot ay nakakapagpahupa ng galit. Pangatlong bagay ay yung quit strife. Ay yung tinatawag na pagtatalo. Ang pagtatalo ay hindi ito makakatulong. At kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan, then kapag nagpapasimula pa lamang ang pagtatalo din, tapusin mo na ito. Tingnan ninyo ang payo ni Solomon sa Proverbs 17 verse 14. Pinakita niya, sabi niya, the beginning of strife is like a letting out of water. Letting out water. So, abandon the quarrel before it breaks out. So, kagaya ang sabi niya, yung tinatawag na pagtatalo, ay ito ay parang, anong sabi riyan? The beginning of strife is like a letting out of water. Para ito isang pag-leak ng tubig, di ba? Yung leaking of the water. Dahilan, alam niyo bakit nagli-leak yung water? Dahilan meron ng kaunting lamat. So, ngunit kung ito ay magpapatuloy dahilan ang pressure ng tubig ay malakas. Kung hindi mo ito aagapan, it will break out. At sabi rito, the beginning of strife is like a letting out water. So, abandon the quarrel before it breaks out. Sa ibang version, the beginning of strife is like the letting out of water. So quit before the quarrel breaks out. Sa ibang version. So, tapusin mo na kagad yung nagpapasimulang pagtatalo. Dahilan yung pagtatalo ay nagpapalitan ito ng salita. At habang nagpapalitan ng salita, and then hindi ito matatapos. Ngunit kung ito ay tatapusin kagad, then maiiwasan ang pagbe-break ng tinatawag na quarrel. So ito ay ilan sa mga pinapakita ng banal na kasulatan, ilan sa mga payo ng matalinong si Solomon, nangusap siya ng ganitong mga bagay. Para makita mo ang kapayapaan at masumpungan mo at habulin mo ito at ikaw ay makipagbaka. So, ibig sabihin, sa ganitong bagay, in order to have peace, ay talagang isasakripisyo mo minsan yung iyong damdamin. Dahilan minsan, gusto mong magsalita at ilang pang mga bagay, but for the sake of peace, para sa tinatawag na kapayapaan, ay sabi niya rito, so quit before the quarrel breaks out. So si Solomon ay binigyan siya ng ganitong karunungan para sa ganitong bagay. So I hope matandaan natin yung ilang mga bagay na pinakita ng payong ito. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Ang pangalawa ay ang malumanay na sagot ay nagpapahupa ng galit. Ang pangatlo is to quit strife. At ang pang-apat, sabi ng isang Mark chapter 9, pero yung pang-apat is have salt in yourselves.
magkaroon tayo ng asin. Ano ba yung asin? Sa Mark chapter 9 verse 50, ang sabi ng verse na ito, nagsabi ng, ito ay, ang verse 50, ay mababasa makikita natin diyan na ito ay pangungusap mismo ng ating Panginoon. Ang winika ng ating Panginoon na greater than Solomon is here. Ang karunungan na binuksan ng ating Panginoon is a wisdom that greater than what Solomon had. Sabi rito sa verse 50, salt is good, but if the salt becomes unsalty, with what will you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with one another. Tingnan natin ang Tagalog. Sabi niya, mabuti ang asin, datapwat, kung tumabang ang asin. Alam nyo, napakahirap ipaliwanag yung pangungusap ng ating Panginoon. Paano tumatabang ang asin? Ewan ko kung naka-experience na kayo ng asin na matabang. At kahit saan ka maghanap dito sa ibabaw ng lupa, wala kang makikitang asin na matabang. Dahilan, yung asin mismo, yung tinatawag na substance niya, ay yun mismo yung alat. So yung mismong substance na bumubuo sa kanya ay alat mismo. So hindi ka pwedeng makakita ng asin na walang alat. Dahilan yung tubig ng dagat na nandun yung tinatawag na salt solution na nagiging dahilan bakit kapag ito ay nag-evaporate ang tubig ay then naiiwan yung nagiging granules. So yung substance niya ay yun mismo yung pinakaasin at yun mismo yung alat. At hindi mo pwedeng ihiwalay sa kanya. Pero dito ay pinakita niya na ang asin ay mabuti, ngunit kung tumabang ang asin, ano ang inyong ipagpapaalat? Sabi niya, with what will you make it salty again? So sa wikang Ingles ay meron siyang tanong, ano ang gagawin mo para ito umalat uli? Diba? Meron siya, ganun yung tamang translation supposed to be. Sabi niya, with what will you make it salty again? Anong gagawin mo para ito ay maging maalat uli? So ang tinutukoy dito, hindi literal na asin, kundi ang tinutukoy dito ay mga tao. Sabi ng ating Panginoon, you are the light of the world and you are the salt of the earth. Tayo ang ilaw ng sanlibutan at tayo rin ang asin ng sanlibutan. And usually, as I have mentioned last time, ang salt naman, yung kanyang isang granule, sabihin natin, yung rock salt. For example, yung rock salt ay kapag ipinatak mo yan sa karne o sa meat o sa karne, ibig sabihin yung isang granules na yon, yung isang butil ng asin na yon, ay kaya niyang i-preserve yung isang maliit na portion. Di ba? So, yan ang dahilan, yung asin ay isinasaboy o binubudbod sa kabuuan ng meat o ng anumang mga bagay na inaasnan upang yung alat ay maging even at ito ay ang kabuuan ay magkaroon ng alat. So ganun ang isang anak ng Diyos. Ang isang anak ng Diyos ay
ay pinakita ng banal na kasulatan sa pinakitang description ng ating Panginoon sa isang malaking kambal na syudad. Ang 10 matuwid ay sapat na para sila ay makapag-preserve ng isang malaking syudad. So yung 10 butil na ito, kung ilalarawan natin sa asin, ay kaya na lang ipag-preserve at hindi igagawad ng Diyos ang hatol doon sa syudad na ito. Gaya ng sinabi ng Panginoon, mula from 50 to 45 to 40 to 30 to 20 to 10, at sabi ng Panginoon, if there are 10 righteous in Sodom and Gomorrah, sabi niya, hindi ko igagawad ng kahatulan. So yung 10, ang ratio ng 10 matuwid ay kaya niyang i-preserve ang isang malaking syudad, kambal na syudad. At dito mga kapatid, ngunit ang tanong naman dito, paano ang asin ay mabuti, ngunit kapag ang asin ay tumabang, ano ang gagawin mo para ito ay umalat uli? At ang sabi ng Panginoon, magkaroon kayo ng asin sa inyo at magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Now, ano ngayon ang tinutukoy na asin dito? Ang asin na pinapakita rito ay ang klase ng salita na lumalabas sa ating bibig. The words that proceeds from our mouth. At kung wala itong asin, matabang ito. Suppose na dapat ito ay mag-preserve, lalong maggagawa ng quarrel. Lalong magkakaroon ng trouble. So, ang asin, mga kapatid, ay ang salita na lumalabas sa ating bibig. So the words, our words, now, tingnan natin ang sinabi ni Apostol Pablo. So sabi ng ating Panginoon, anong gagawin mo? Kung ang Panginoon ay nagtanong at sino ang merong kasagutan ng ganitong bagay? Pero ang sabi ng Panginoon, magkaroon kayo ng asin sa inyong sarili at magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Tingnan natin ang Ephesians chapter 4, verse 29. Ephesians 4:29. Sabi rito ng verse na ito, let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Tingnan niyo ang wikang Tagalog. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikakatibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. So pinakita rito, sa ibang version, yung corrupt, yung let no corrupting talk, hindi, wag magkaroon ng mahalay, o yung hindi lang mahalay dito, kundi yung salita na pag sinabing corrupt ay, alam natin ang klase ng mga salita na ito ay sa ibang version ginamit yun ng unwholesome. Hindi katanggap-tanggap sa tao. Unwholesome word. Sa iba pang version, sa pagpapatuloy, sabi niya, but only, sabi niya, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangailangan. But only such as good for building up, yung makakatulong para sa kanyang development. Dahilan, hindi maaari ito para sa ikasisira at ikakawasak, kundi sa kanyang
but only such as good for building up as fits the occasion. Kung ano ang kinakailangan sa panahong yun. See? That it may give grace to those who hear. Sa Colossians chapter 4, verse 6. Dito malinaw na sinabi ni Apostol Pablo sa verse na ito. Sabi niya, verse 6, let your speech always be with grace, as though seasoned with salt. So kapag ang salita ay wala ng asin, ibig sabihin, ikaw ay asin na walang lasa. Do you get the point? So if the words are not, so pinapakita rito na hindi na ito, let your speech always be gracious, with grace, as though seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each person. Paano ka sasagot? See? Yung malumanay na salita ay isa sa klase ng asin iyan. At yung salita mismo na merong biyaya. So pinakita niya, so that you will know, malalaman mo paano ka sasagot sa bawat pagkakataon. Now, nakita natin mga kapatid, to be a peacemaker ay hindi ganoon kadali ang bagay nito. May mga bagay na kinakailangan mong gawin, sundan, habulin, at kung kinakailangan ay makipagbaka. In order para ang ganitong buhay na payapa ay ating maranasan. Hallelujah. Meron pang ilang talata bago tayo pumunta sa pagtatapos. Tingnan niyo ang 1 Timothy chapter 6 verse 11. Sabi rito ni Apostol Pablo, sabi niya, but as for you, but flee from these things. Kung inyong babasahin ang pangusap nito ni Apostol Pablo para kay Timothy, ay meron siyang mga payo sa mga unang mga talata. Pinakita niya ang verse 10, for the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. But verse 11, so yung tinutukoy niya na takasan mo yung bagay nito ay may kinalaman sa verse 10. So verse 11, but flee from these things, you, man of God. So hindi lamang ito patungkol sa kay Timothy na isang mangangaral, lingkod ng Diyos, kundi ito ay mainam din sa mga peacemaker na mga anak ng Diyos na tinatawag ng mga anak ng Diyos. But flee from these things, you man of God, and pursue. Ginamit muli yung salitang pursue. Righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. Alam mo, lahat ng ito ang bumubuo para habulin mo ang kapayapaan. To pursue peace. Sabi niya, kundi habulin mo, sa wikang Tagalog, sabi niya, sundan mo at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. So ang lahat ng ito ay kinakailangang habulin. Dahilan kung hindi ka
di mo hahabulin, makakahulagpos ito. Makakawala. So, sabi niya, sundan mo, habulin mo ang katwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, kaamuan. At ang tawag dito sa verse 12, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Fight a good fight of faith. Sabi pa ng isang verse dito, is almost the same na pinakita sa Timothy, James chapter 3, verse 17 to 18. James chapter 3, verse 17, sabi riyan, but the wisdom from above is first pure, then peaceable. Sabi niya, ang karunungan na galing sa kaitaasan. So mga kapatid, pinapakita rito na ang karunungan na galing sa Diyos, galing sa langit, ay meron siyang ganitong katangian. Unang-una ay dalisay, pure, peaceable, reasonable, full of mercy and good fruits, unwavering and without hypocrisy. Yan natin yung Tagalog. Sabi niya, ang karunungang buhat sa itaas ay unang-unay malinis, mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan at walang pagpapaimbabaw. Without hypocrisy. So pinakita ron, peaceable, gentle, open to reason, and full of mercy and good fruits. May mabuting bunga, impartial and sincere. In verse 18 ay pinakita dyan, so kung ang mga bagay na tinukoy, na ito'y karunungan na galing sa Diyos, na ito'y mapayapa, peaceable, gentle, open to reason, full of mercy, good fruits, impartial and sincere. And verse 18 ay pinakita niya, and the seed whose fruit is righteousness is sown in peace by those who make peace. So sila ay ito yung mga bagay na iyong itinanim na galing sa karunungan sa kaitaasan na mapayapa, peaceable, gentle, open to reason, full of mercy, good fruit, impartial and sincere. And then ang magiging harvest nito is righteousness is sown in peace by those who make peace. Sa Tagalog ay pinakita niya, at ang bunga ng katwiran ay naitatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. So kung nais natin ng kapayapaan ay tinatanim. Hinahanap, sinusundan, at hinahabol, at ipinapakipagbaka. At pinakita niya ang ilang mga bagay na binigyan natin ng pansin sa mga talata ng banal na kasulatan. Now mga kapatid, tunay na ang kapayapaan ay merong halaga. Kung nais natin ang kapayapaan, kinakailangan mo rin magtanim ng kapayapaan. Dahil kung anong yung tatanim, yun din ang yung aniin. Ang law na ito na hindi natin pwedeng i-bypass.
Ang batas na yan ay hindi mo pwedeng turuan na gusto mo ng bunga na ganitong bagay, ngunit iba ang iyong tinatanim. So kung nais mo ng tamang bunga, then ikaw ay magtatanim ng tamang bagay. At kung nais mo ng kapayapaan, then kapayapaan ang iyong tatanim. At ito ay ginagawa, siyempre pa ng tinawag ng ating Panginoon, mapalad sila na mga gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ay tatawagin ng mga anak ng Diyos. They have this kind of nature. Purihin ang pangalan natin, Panginoon. Palakpakan natin siya sa oras na ito. At tayo magsitayo at ating tapusin ang bahaging ito. Praise God. Hallelujah. Merong isang awit na gusto kong awitin. Hindi ko maalala yung isang awit. Pero awitin natin yung awit na times of refreshing. Here in your presence. My soul is restored. My soul is restored. Hallelujah. My mind is with you. There is no greater joy. There's no
Dating ko nga, Ate Paulo, sa oras ito. Si Apostol Pablo ay nag-usap. Sabi niya, bayaan ang ating mga kaisipan ay mabago. At sabi niya, hindi magkakaroon ng lubos na pagbabago maliban magkaroon ng pagbabago. Hindi magkakaroon ng transformation kung hindi magbabago ang ating kaisipan. At walang ibang bagay na pwedeng magbago ng ating kaisipan kundi ang kanyang mga salita. At kung hindi ma-refresh ang ating mga pagkataong panloob, ang lahat ng bagay na lalabas sa ating bibig, hallelujah, ay pawang nanggagaling sa sariling kalooban ng bawat isa. Ngunit kung ang puso ay na-repress dahilan sa presensya ng Panginoon at sa kanyang mga salita na nagdadala ng renewal sa kanyang puso, ang ganitong bagay, hallelujah, ang bagay na lalabas sa kanya ay pawang kagaya ng may panlasang asin sa kanyang pangungusap na merong biyaya at hallelujah, makakatulong para sa pag-build up ng kanyang kapwa at ng bawat mga anak ng Diyos. Hallelujah. O, purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo'y tinuturuan ng kanyang mga salita na ating sundan, hanapin, at ating habulin kung kinakailangan, at ating ipagbaka ang kapayapaan, dahilan kung hindi gayon, ang kapayapaan ay totoong napakailap, at ang kapayapaan ay merong halaga na kapalit ng bawat, hallelujah, upang makita ang kapayapaan sa buhay ng mga anak ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Tayo manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, narito ang iyong mga anak, Panginoon, na mga tinawag mong mapalad, dahilan ng bawat isa sa amin ay mga peacemakers, Lord. Mga tagapaggawa ng kapayapaan. At Lord God, kaya kami naging tagagawa ng kapayapaan dahilan ang prinsipe ng kapayapaan ay narito sa bawat isa sa amin. The Prince of Peace, which is our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ikaw ay tinawag na hari doon sa Salem. Ikaw ay saserdote ng kataas-taasan. Hallelujah. At Lord God, ang ganong gawain mo, Panginoon, bilang isang hari sa kapayapaan, ay ikaw ay gumagawa sa buhay ng iyong mga anak, O Diyos. At yun ang kalikasan na makikita, Panginoon, sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak sa uling mga araw nito. At yung sinabi, upang kayo ay maging mga anak ng Ama na nasa sangkalangitan, hallelujah, ay merong ganitong kalikasan na makikita, Panginoon. Ang trademark, Lord, ng bawat isang mga mananampalataya ay sila ay mga tagapagpayapa at nabubuhay sa kapayapaan. At yan, Lord, ang bunga na yung ginawa sa buhay ng bawat isa na yung mga anak. Ang unang bagay na yung ginawa sa amin ay dinala mo kami upang sa kapahingahan, Panginoon. Binigyan mo kami ng kapayapaan. Ikaw ang nagsabi na magsiparito kayo lahat na nangpapagal at lahat na nangabibigat ng lubha at kayo aking bibigyan ng kapahingahan. At ang kapahingahan yan, Lord, hallelujah, ay magdadala sa amin ng kagaya ng isang tranquility, Panginoon, ng kapayapaan sa buhay ng iyong mga anak. At ang kapayapaan yan ay hindi lamang sa aming buhay, Panginoon, kundi ito ay dadaloy papunta
rin naman sa iba, Panginoon. Hallelujah. O Lord God, hindi ito aming sariling kapayapaan o kalikasan, kundi ito ay kalikasan ng buhay na iyong ibinigay sa bawat isa amin. Bayan mo, Lord, na ito ay patuloy na mamayani sa iyong mga anak at makita ang ganitong bagay sa buhay ng bawat isa sa huling mga araw nito, Panginoon Diyos. At Lord God, hallelujah, ang iyong mga anak, O Diyos, bagamat sa unang kasaysayan ng iglesia, ang mga mananampalataya ay tila binigyan ng akusasyon na sila ay mga troublemaker, mga manggugulo ang aming Panginoon. Ikaw, aming Panginoon, ay tinawag na troublemaker. Hallelujah. Ngunit ang buong katotohanan, ikaw ay nagdala ng kapayapaan sa ibabaw ng salibutan. At gayon, Lord, ang iyong mga anak, sa uling mga araw nito, ay meron silang daladalang kapayapaan para sa bawat isa. At ito ay patuloy na dadaloy mula sa iyong kalikasan, sa iyong spirito na nananahan sa amin at gagawa, Panginoon. At ito, Lord, ay masasaksihan ng bawat mga, hallelujah, mga tao sa uling mga araw nito. Mananampalataya man o hindi, ay masasaksihan, Panginoon, ng ganitong biyaya na dumadaloy. O tulungan mo ang aming mga labi, Panginoon, na mangusap, na merong asin at merong panlasang biyaya, Panginoon, sa huling mga araw nito at maghatid ng kapayapaan. Purihin ka, O Diyos, sa oras na ito, Lord God. Bayaan mo, Panginoon, na kami ay tapusin ang maliit na gawain ito na nagdadala ng kapurihan sa iyo at pagpapasalamat. At bayaan mong patuloy na ma-display, hallelujah, ma-display ka sa buhay ng bawat isa. Sa aming pagtatapos, Lord, ang iyong pag-iingat ay aming sinasamo sa iyo hanggang sa kami maghiwa-hiwalay at makauwi sa aming mga tahanan. At kami, O Lord God, hallelujah, ay manatili sa iyong kapayapaan, O Lord. Sa iyong kapurihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pagpapasalamat, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. So say amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon sa oras ito.